Another day, another vlog. Welcome sa page ko. Welcome sa social media page ko. Welcome sa channel ko. Kaninang umaga, nag-TikTok live tayo. So, kaya ako ginawa yon para i-share yung opportunity na meron ako. Kasi yung opportunity na meron ako, ito yung nakapagpabago ng buhay ko and sa family ko. So, naniniwala ako na itong opportunity nito ay ipinakita sa akin ng Diyos at ibinigay ito sa akin ng Diyos. So, dapat lang na yung natanggap ko ay ibahagi ko rin sa iba. Nang sa gayon, kung nabago nga ng buhay nito, nabago yung buhay ko, dapat yung taong makakakita rin nito ay mabago rin ang buhay. Hindi lang sa pansarili, pati sa pamilya, syempre. Anyway, after nun, pumasok na tayo ng trabaho. So you heard it right, I am also an employee. Kasi naniniwala ako na hindi sapat talaga yung isang source of income lang. So dapat meron tayong additional source of income. Hindi tayo dapat mag-rely sa isa. Okay? And after nun, after ng trabaho, pumunta tayo ng mall. Meron lang sana tayong bibilin and nagawi ako sa isang toy store. Nung nandun ako sa toy store, na-realize ko, biglang pumasok sa isip ko yung laging sinasabi sa akin ng tatay at mama ko na kapag daw nagkaroon na ako ng asawa at nagkaroon ng pamilya at nagkaroon ng mga anak, sila yung priority ko. Uunahin ko yung mga anak ko bago yung sarili ko. Halimbawa, bumili ng damit para sa anak mo. Siyempre, bibilin mo na yung maganda na, yung tingin mo na maayos tingnan yung mga anak mo. Kahit wala ka, kahit hindi ka na bumili ng sarili mo, masaya ka na kapag yung anak mo na yun na ipoprovide mo yung para sa anak mo, di ba? Ganun pala yung pakiramdam ng talagang isang magulang. Doon ko lang talaga nag-sink in sa utak ko na talagang tama yung sinasabi ng tatay at mama ko. So ito, napabili tayo ng ito para sa anak kong babae. Medyo malaki yung manika eh. Tsaka ito para sa anak kong lalaki. Actually, hinahanap ko talaga robot. Pero dahil mahilig naman siya sa kotse, ito yung nabili ko, ano. So ito, it doesn't matter naman kung mahal to o mura. What really matter is that you, as a parent, ginagampanan mo yung tungkulin mo bilang isang magulang, nakapag-provide ka sa pamilya mo, and hindi mo pinapabayaan yung pamilya mo, diba? Nagsusumikap ka para sa kanila. At eto kasi, kaya bumili rin ako nitong mga laruan kasi gusto ko makita ko yung mga ngiti ng anak ko, ng mga anak ko. Diba ang mga bata, kapag tumawa yan, ngumiti, diba napaka-genuine, walang mararamdaman mo talaga bilang isang magulang o kahit hindi ka isang magulang, pag nakita mo yung bata nang ngumingiti, tumatawa, talagang genuine, mararamdaman mo talaga. And yung mga anak ko talaga, kapag galing ako ng trabaho, galing sa negosyo, pag umuwi ako ng bahay, sinasalubong ako, doon pa lang nakakawala na ng pagod What more kung nagbibigay ka, diba? Naalala ko nung bata pa kami ng mga kapatid ko, kapag yung tatay ko nag-uuwi din ng pasalubong, talagang iba yung pakiramdam. Yung sa bata kasi hindi mo naman in-expect kung meron bang ibibigay sa yung tatay mo pag uwi mo, di ba? Sasalubungin mo lang sila, masaya ka na. Pero iba pa rin yung saya kapag yung magulang mo nagbibigay sa iyo ng regalo, di ba? So yun, siguro yung characteristics ng tatay ko tsaka ng mama ko, dinala ko rin hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa maging magulang ako. Kaya ito, hanggat kaya ko na magbigay ako sa asawa ko, kamakailan lang nagregalo ko sa asawa ko, ngayon mga bata naman, yung mga anak ko. So hindi, kumbaga para sa akin, hindi na perang pinag-uusapan natin dito It's that thought that counts. Yung naalala mo sila, di ba? Yung priority mo ang pamilya mo. So napakasarap sa pakiramdam na, alam mo yun, yung pag binigay mo yung laruan sa mga anak mo, yayakapin ka nila, hahalikan ka nila, sasabihin nila sa'yo, Daddy, I thank you, I love you, diba? Parang gano'n, ang sarap sa pakiramdam. And sila yung nagiging motivation ko, sila yung nagiging inspirasyon ko, sila yung nagiging fuel ko, sila yung nagiging parang full energy ko. Kumbaga tayo, araw-araw
napanghinaan tayo ng loob, maraming mga rejection sa labas, negatibo sa labas. Pero pag nakita ko yung mga anak ko na ganon, nawawala yung pagod ko. At nagiging nabubuo ulit yung enerhiya ko para magpatuloy sa buhay. Kaya kung napapanood mo tong video na to, I hope na ma-remind kita na wag mong kakalimutan yung pamilya mo. Wag mong kakalimutan yung asawa mo. Wag mong kakalimutan yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo. 'Di ba? Family first talaga. Hindi naman masama na makipagbarkada ka sa labas o makipagkaibigan ka, pero dapat maging balanse. Pero dapat pina-priority mo yung pamilya mo talaga. Especially yung asawa at anak mo. 'Di ba? Kasi hanggang pagtanda ng mga yan, ng mga anak mo, maaalala nila yan. Gaya nito, naalala ko. Kaya binabahagi ko sa inyo dito sa social media. So I hope na makatulong sa inyo tong video na to, na ma-remind kita at ma-inspire kita o ma-motivate man kita sa ganitong simpleng pamamaraan. So sana yung ginagawa ko is ganun din kayo, 'di ba? Try nyo. Bia, are you happy? Yes. Saint! Don't forget to like, heart, follow, and subscribe. Thank you for watching.